Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos bukas. Sinabi yan ng bise sa kanyang talumpati sa Filipino community sa South Korea kanina para ipanawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayoko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Kasi kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Emong at isa pang bagyo na parehong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, walang direktang epekto ang mga ito sa bansa pero patuloy na umiiral at nagpapaulan ang southwest monsoon o habagat. Asahan na magiging maulan pa rin bukas hanggang sa pagpasok ng Agosto. Lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Abra, Benguet, Zambales at Ilocos Norte. May chance rin ng light to moderate rains sa Aklan, Negros Occidental, sa Bukidnon, Davao del Sur at South Cotabato. Posible ring makaranas ng light to moderate rains bukas sa Metro Manila. Kinilala ng Metro Infanta Foundation o MIF ang mga natatanging individual at organisasyon na naglilingkod sa mga mahihirap sa simbahan at sa komunidad. Iginawad ang Bishop Julio Xavier Labayan Memorial Award kay Bishop Broderick Pabilio ng Apostolic Vicariate ng Taytay, Palawan. Pagkilala ito sa kanyang tapat na paglilingkod at paninindigan para sa simbahan. Iginawad ang Cardinal Ricardo J. Vidal Memorial Award sa Saints Anne and Joaquim Parish mula General Nakar, Quezon. Para yan sa aktibo nilang pagsusulong at pagsasabuhay ng stewardship o pamumuhay ng may pagmamalasakit sa simbahan at komunidad. 6 days to go at muling magniningning ang Kapuso Star sa biggest gala of the year, ang GMA Gala 2025. Pero bago yan, may one sweet treat muna si Allen Ansay for Sofia Pablo. Silipin niyan sa chika ni Athena Imperial. Less than a week na lang bago ang GMA Gala 2025. Paano kaya ito pinaghahandaan ng Sparkle Stars? Si Allen Ansay may sweet na paandar on how he asked Sofia Pablo to be his GMA Gala date. Nag-deliver si Allen kay Sofia ng 1 box of pizza. It comes with a cheesy question. Nakasulat sa box ang tanong, kung payag daw ba si Sofia na maging date nito sa August 2 event. Dahil ang sorpresang box of pizza na freshly delivered by Allen himself, si Sofia napangiti at ang sagot niya, a supreme yes. Sa post ng Sparkle GMA Artist Center, makikita ang glammed-up PBB Sparkle housemates at nagpahiwatig na ready na ang Kapuso artists sa Gala of the Year. Sa August 2 na ang inaabangang GMA Gala 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Very iconic ang atake ni Heart Evangelista na isa sa mga guest editor ng isang fashion magazine sa Singapore. Si Kailin Alcantara naman, ibang-iba raw ang fashion sense in real life at ng kanyang karakter sa beauty empire. Narito ang aking chika. Bakit kasi sacrifice ang makasama ka sa isang kwarto? It's giving high-class fashion ang ipinapakita ng karakter ni Kailin Alcantara sa leading primetime series ng GMA at View Philippines na Beauty Empire. Ganda-gandahan lang ang puksaan nila ng karakter played by her real-life BFF na si Barbie Fortesa. Aminado si Kailin that she enjoys being dolled up sa taping. It's okay to be extravagant. Pagdating sa outfit, more is more. When it comes to Shari, heels lang palagi. And dapat preppy and always fashionable, colorful. Pero ang totoo, malayo sa tunay na personality at fashion sense ang karakter na kanyang ginagampanan. Comfort over fashion ang pinipili niya behind the camera. T-shirt, jeans, sneakers. Nakadepende po talaga sa mood ko kung ano yung outfit ko for that day. Kasi may mga times na I just want to be
sporty, may mga times that I want to be preppy, may mga times I just want to be super comfortable. Nothing really kikay. Speaking of fashion, pag yan ang usapan, laging on top sa isip ng mga Pinoy si Heart Evangelista. Guest editor siya ng isang fashion magazine sa Singapore. Proud daw siya rito, lalo't Pinoy represent daw ito dahil kasama niya ang ilang Filipino stylists, fashion designers, and artists. It's a big deal for me, especially that it's, to be celebrated elsewhere and then you bring that back to the Philippines. And I'm very proud because, I really worked hard. It's really sharing that spotlight with Filipino talent and artists. Ang pagiging stylish ni Heart, kita hanggang sa kanyang mga pagdalo sa State of the Nation address ng Pangulo. Pero sabi ni Heart, ni minsan ay hindi raw niya itinuring na mala Fashion Week ang pagdalo rito. I think there's a time and place for these things, and Sona is really truly not about fashion. Nabalot ng makapal na fog ang ilang lugar sa Baguio City. Halos mag-zero visibility na rin dahil dito. Kaya naman ang mga otoridad, pinag-iingat ang mga sasakyan para makaiwas sa disgrasya. Dahil sa pagbuti ng panahon, ilang turista na rin ang bumisita sa ilang tourist attraction doon. Ang ilan enjoy sa lamig ng City of Pines. Patuloy naman ang clearing operation sa Cannon Road, kasunod ng rockfall at landslide.